recommendation also of our advertising group. And we think that the Apo, well, as well as everybody, as I said, hindi naman to confined sa maski sinong tao. Nagkataon lang na parang fit doon sa concept yung Apo. And wala namang problema rin sa Apo because they share the same kind of spirit with us, no? So dito, ang tingin ko lang, lahat ng tao na gusto makidalo, sumama dito sa ating mensahe ng kapayapaan, siguro welcome. So that's my on the first question. On your last question, which has something to do with yung iba't ibang kulay ng politika o ideolohiya, welcome pa. Definitely, what we would like to see is, in fact, yung mga tao, sabihin nila kung ano yung nasa loob nila. Pero gusto ko lang sanang ipaalam sa lahat ng tao na dito po sa reflective dialogues na gagawin natin. Reflective, ibig sabihin, nag-iisip. Ayaw po natin ng debate. Kasi karaniwan po, pag merong debate, humihinto ang pakikinig. Ang nangyayari, habang nagsasalita yung isa, yung ibang nakikinig, pinakikinggan para isipin na kung ano yung kanilang gagamitin panira doon sa pag-iisip ng kabila. Hindi po yun. Ang gusto po natin ay magsama-sama mga tao, magsabi sila ng kanilang nararamdaman, maaaring magtanong ang ibang mga tao bakit ganung nararamdaman nila. Hindi naman sila kailangan magkaisa doon sa ganung klaseng pag-iisip. Ang importante lang nagkakaintindihan. Siguro yun ang kailangan dito sa ating bansa. Kontian natin yung debate at siguro lakas-lakasan natin ang pandinig at pag-intindi. So yun ang gagawin ng reflective dialogue. Isang bagong paraan ng pakikinig, pakikipag-ugnay para magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa isa't isa. With regards to your second question, maybe I should refer it to the other. Thank you. Basically, ang role namin dito is, well, we are lending our collective voice para ma-advance itong this process, no? Na ngayon has taken a different tact. Ang mangyayari ngayon is very, very consultative. And when feeling namin, the three of us sort of represent a free democratic dynamic that actually works, no? And we would really like to bring that and to share that with all this reflective dialogue that's going to be happening. Kakanta ba kami ron? Hindi ko pa alam actually. Pero siguro. But what we really want to do is we want to get people very excited about the prospect of peace, no? This is really very, very important, and it goes beyond, I think, any political ideological preferences. I mean, what is all of that kung nagpapatayin tayo lahat? Hindi importante yun eh. No? Ang importante dito, ma-recognize natin yung ating commonality, and we can only get that through the reflective dialogue that's going to be happening. And we want to lend our talents to that. Yun ang gusto namin gawin. Yung tanong kasi, nakikilala kami sa larangan ng pagkanta. Isa sa magandang nangyayari ngayon sa Apo is that nakikilala ng tao na hindi lang pala pagkanta ang kaya namin gawin. Alam nyo, karamihan, alam nyo na si Jim ay napakahusay, isang mahusay na manunulat. Ang kanyang takbo ng kanyang pag-iisip ay kadalasan binabasa hindi lang tuwing linggo, hindi sa buong linggo, kung ano bang nilalaman ng kanyang photo. Salamat at makikilala ngayon na si Jim Perez ay napakahusay na photographer. At dahan-dahan nalalaman na si Buboy magaling na golfer. At napapansin ninyo, medyo umuungos na ang kanyang karir bilang aktor. Hindi na lang siya tatay ni Julina, senador pa, pari pa. Lingid sa kaalaman ng iba, ako ay talagang anak na magsasaka. At ako ay maraming kaalaman tungkol sa agriculture, sa vermiculture. At ngayon, na balak kami mag-wind down, ako ay titira na sa Mindanao. At inanunsyo ko na doon ako marahil tumanda. At kahit doon ilibing, okay na rin. Napakaganda talaga ng Mindanao. At pakiramdam ko, kung marami na kami nagawa sa larangan ng pag-aawit, ay may panahon pa at marami pa kami magawa sa aming buhay dahil sa marami kaming kakayahan para sa ating bansa. Papaliwanag ni Buboy kung bakit kami tatlo representative ng ating bansa. Pero pakiramdam ko, ang laki ng utang ng Pilipinas sa Mindanao. Ang Mindanao ang naging
malaking bahagi sa pag-unlad ng Pilipinas. At palagay ko kulang ang ating pagsukli doon. Para masuklian natin ng mabuti yun, nararapat siguro na pagtulungan nating lahat. Kaya wala ka sa Mindanao, nasa Visayas ka o sa Luzon, pagtulungan nating lahat. Nasimulan na ang pagtatayo ng tunay na kapayapaan sa Mindanao para mabigyan naman ng pagkakataon ng kabataang nandoon na makapagtulong sa mas magandang pag-unlad ng kanilang isla. Parang wala na ako maidadagdag dun. Hindi, sa totoo lang, kasi nung nalaman namin tungkol sa, at saka kung paano mangyayari itong bagong proseso na pinopropose nila, gustong-gusto namin. Kasi ito, pag sinabing peace process, iniisip ng lahat, yung mga nagtutunggali lang ang mag-uusap. Ito hindi. Hindi nga yung pagtutunggali pag-uusapan eh. Pag-uusapan muna nila kung ano yung pangangailangan ng bawat lugar sa buong Pilipinas, manggagaling yung mga taong yon. So, talagang for the first time, ibang-ibang approach talaga nila ngayon. Kaya nagustuhan rin namin. Kaya nung tinanong nga kami, tinext lang nga kami. May nagtatanong dito na kung maaari daw kayo mag-endorse itong peace process. Alam mo, hindi nga kami magkasama, text lang kami. Parang nakakatawa nga, iisa na sagot namin eh. Wala nang pinag-uusapan dyan. So, ngayon lang, napag-usapan namin na kanina nagdi-dinner kami. Bakit kami pumayag ka agad? Sa totoo lang pala, na-realize namin na si Jim pala, taga Luzon talaga. Dito siya pinanganak, ang pamilya na taga Luzon. Si Danny naman, taga Visayas talaga. Sa Leyte, nagsimula yung kanilang pamilya. At ako'y napanganak sa Mindanao. At ang magulang ko rin taga roon. So sabi na yung, no? Luz de Min pala tayo tatlo. So sabi namin, siguro tama-tama makatulong kami dito. Kahit na ganito na. And also I think give some of my where we can bring peace as part of education. In other words, education for peace. No? So yun na umpisahan na at pinapagpatuloy sapagkat sa tingin namin